Good morning, Sir Joaquin. Bati ni Maxine kay Joaquin. All out ang kanyang ngiti, ngunit hindi tumugon si Joaquin. Dire-diretso lang ito hanggang sa makapasok na ito ng opisina. Napakunot ang kanyang noo, ngunit sinundan niya lang ito. Buti naman nakapasok na kayo, sir. Namiss namin kayong lahat dito. Dugtong pa ni Maxine. Wala pa ring imik si Joaquin. Sir, may meeting po kayo kay Mr. Chua mamayang 9:30 a.m. tapos kay Mr. Gonzales mamayang 2 p.m. I-cancel mo lahat. Flat na tugon ni Joaquin at saka umupo sa swivel chair. Kaagad nitong hinarap ang computer. Seryosong seryoso ang mukha nito. Po? Hindi makapaniwalang wika ni Maxine. Baka na-misheard niya lang ang kanyang boss. Bingi ka ba? Ang sabi ko, i-cancel mo ang lahat ng meeting ko ngayong araw. Matigas ang boses ni Joaquin habang ang mga titig nito ay matalim. Kumabog ng malakas ang puso ni Maxine. Nanlamig siya. Parang gusto niyang lamunin ang lupa ng mga oras na iyon. Bigla siyang nakaramdam ng takot kay Joaquin. Nang mapansin ang reaksyon ni Maxine, ay tila nagising si Joaquin. Pinailing niya ang kanyang ulo at sinubukang hinaan ang kanyang boses. Pasensya na Maxine, stress lang ako. Huwag mo na akong pansinin. Sige na, iwan mo na ako. Pakikansel ang lahat ng meeting ko. I-reschedule mo na lang kung pamayag ang mga kliyente. Okay sir, tugon ni Maxine. Tumalikod siya at lalabas na sana ng office ni Joaquin, ngunit huminto siya upang magtanong. Sir, may problema po ba kayo? Nag-aalin lang ang wika ni Maxine. Kung kailangan ninyo ng makikinig sa inyo, nandito po ako. Kahit maghapon, makikinig ako. Humupa na ang kaba sa dibdib niya at napalitan iyon ng pag-aalala. Tumango si Joaquin at pinilit ng umiti. Salamat, anito. Naramdaman ni Maxine na hindi gustong magkwento ni Joaquin, kaya minabuti niyang lisanin na nga ang office nito. Sa loob ng ilang taong pagtatrabaho niya kay Joaquin, ngayon lang niya nakitang magalit ito kung galit man iyon. Lagi namang composed si Joaquin kahit sa pinakamapanubok ng mga sitwasyon. Napabuntong hininga na lang siya. Pagkalabas ng office ni Joaquin, ay isa-isang tinawagan ni Maxine ang mga dapat kamiting ni Joaquin para sabihing mag-reschedule na lang. Saktong pagkababa niya ng telepono ay naramdaman niya ang paglapat ng isang palad sa kanyang balikat. Paglingon niya ay bumungad sa kanya ang gwapong mukha ni Joaquin. Sir? Nagtataka niyang saad. Come with me. Mabilis na tugon ng kanyang boss. Sa isang kisap mata ay hawak na ni Joaquin ang kanyang pamulsuhan at inakay siya palabas ng opisina. Pinagtinginan sila lahat ng empleyadong naroroon. Halos makaladkad si Maxine sa pagmamadali ni Joaquin. Saan ang punta ninyo Maxine, Sir Joaquin? Usisa ni Bianca nang makita ang dalawa. Ngunit parang hangin lang na dumaan sa kanyang paningin ang mga ito. Bianca, ikaw na ang bahala sa mga gamit ko sa desk. Pakitabi na lang. Sigaw ni Maxine. Napanganga na lang si Bianca. Saan dadalhin ni Joaquin ang kanyang best friend? Ano ang nangyayari? Saan tayo pupunta, sir? Nag-aalalang usisa ni Maxine pagkasakay niya sa kotse ng kanyang boss. May tiwala ka ba sa akin? Seryoso ang mukhang tanong ni Joaquin sa kanya. Of course, sir. Pero kinakabahan ako. Saan ba tayo pupunta? Sa isang tahimik na lugar. Isang lugar kung saan ikaw lang ang makakarinig sa akin. Tugon ni Joaquin. Tumango si Maxine at hindi na siya nagsalita pa. Pagkalipas ng halos isang oras, huminto ang kotse ni Joaquin. Pinagbuksan siya nito ng pinto at bumaba siya. Saan tayo, sir? Wika ni Maxine. Nasa harap sila ngayon ng isang mataas na gate. Ano kaya ang nasa likod nun? May ipapakita ako sa iyo na hindi ko pa naipapakita sa asawa ko. Tugon ni Joaquin. Ha?
Napaawang ang labi ng dalaga. Pagkabukas ng gate ay napanganga si Maxine sa nakita. Bumungad sa kanya ang isang malawak na hardin na natatamnan ng sangkatutak na sunflower. Natakpan niya ang bibig sa sobrang pagkamangha. Gusto mo bang lugar na ito? Usisa sa kanya ni Joaquin. Ay naku sir, sobra! Tugon ni Maxine. Alam niyo ba sir, favorite ko ang sunflower. Ngumiti si Joaquin. Parehas kayo ng asawa ko. Bumuntong hininga siya. Lagi niyang sinasabi sa akin na gustong-gusto niya ng sunflower garden. 1.5 taon ko ring ipinagawa ang garden na ito. Birthday surprise ko sana ito sa kanya. Matatapos na to sa 1 buwan. Napansin ni Maxine ang lungkot sa mga mata ni Joaquin. Iyon ang lungkot na nakita niya nang dalawin niya ito sa bahay niya. Sir, kung okay lang pong magtanong, may problema po ba kayo ni Ma'am Veronica? Lakas loob niyang usisa. Gusto niyang pumikit ng mariin at manalangin na hindi magalit si Joaquin. Yumuko si Joaquin upang itago ang pangungulimlim sa kanyang mga mata. Nang maramdaman niyang nagtagumpay siyang pigilin ng mga luhang nagbabadyang pumatak, ay tumingin siya kay Maxine. Ang kasal namin ay nagkakagulo, Maxine. Pagtatapat niya. Hindi niya alam kung bakit, pero kay Maxine siya komportableng maglabas ng nararamdaman. May tiwala siya sa kanya at sa kanyang mga opinyon. Bumigat ang pakiramdam ni Maxine. Nalungkot siya kaagad para kay Joaquin. Ano po ang nangyari? Bakit? Tinitigan siya ni Joaquin. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayo at napabuntong hininga. May iba siya. Tugon ito. Natakpan ni Maxine ang bibig. Po? Hindi makapaniwalang wika niya. Hindi niya ako mahal, Maxine. She's in love with someone else. Saad ni Joaquin. Nagpatuloy ito sa paglalakad. Sumunod ang dalaga at pagkaraan ay huminto ito sa tapat ng isang punong may malagong mga dahon. May 2 swing doon at napaupo si Joaquin, kaya umupo na rin si Maxine sa isa. Ang pwesto nila ngayon ay nakaharap kung saan sumisikat ang araw. Muling ibinaling ni Joaquin ang tingin kay Maxine. 3 years. Sa loob ng 3 years, akala ko masaya siya sa akin. Pero nagkamali ako. Hindi talaga ako minahal ni Veronica. She has always been in love with that someone else. Sir Joaquin, hindi ko maintindihan. Wika ni Maxine. She begged for a divorce. Should I let her go? Tanong ni Joaquin. Sir, wala ho yata ako sa lugar para sagutin ang tanong ninyo. Tugon ni Maxine. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, Maxine, ano ang gagawin mo? Muling tanong ni Joaquin. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong pinakasalan ka lang ng taong mahal mo dahil mapapakinabangan ka niya? Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong wala pala siyang pagmamahal sa'yo? Kapag nalaman mong bago naging kayo ay may mahal na siya at patuloy pa rin silang nagkikita kahit kasal na kayo? Nagawa iyan sa inyo ni Ma'am Veronica? Hindi makapaniwalang wika ni Maxine. Hindi niya ma-imagine ang sakit na pinagdadaanan ng kanyang boss. Kaya naman pala, napakalungkot ng mga mata nito. I love my wife so much. Hindi ko magawang magalit sa kanya sa kabila ng lahat. Mapait na napangiti si Joaquin. Ang nakakatawa pa nito, naiintindihan ko pa siya kung bakit niya iyon nagawa. May isang parte sa puso ko na nagagalit ako sa ginawa niya, lalo na nang makita mismo ng 2 mata ko na hinahalikan siya ng lalaking totoong mahal niya. Parang sasabog ang puso ko. Pero may isang parte rin sa puso ko na naaawa ako sa kanilang 2 dahil kinailangan nilang isakripisyo ang relasyon nila noon dahil kailangan magpakasal sa akin ni Veronica para iligtas ang lumulubog nilang kumpanya. Muli siyang tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Maxine. Tanga ba ako, Maxine?
Sa mga sinabi ni Joaquin, ay naunawaan din Maxine ang nangyayari. Nadudurog din ang kanyang puso para sa kanyang boss. Sir, kung iba ang tatanungin ninyo, kahit nga hindi ninyo sila tanungin, malamang sasabihin nilang tanga kayo. Pero para sa akin, Sir Joaquin, hindi ka tanga. Sobrang buti lang ninyong tao. Sir, bakit ba ang bait nyo? Napapabuntong hiningang ngumiti si Joaquin. Mabait ba ako? Napatawa si Joaquin. Hindi nyo deserve masaktan ng ganyan, Sir Joaquin. Kung ako lang ang asawa ninyo, mamahalin ko kayo ng walang katumbas. Hinding-hindi ko kayo sasaktan at gagawin ko ang lahat mapasaya lang kayo lagi. Natigilan si Maxine sa kanyang sinabi. Gusto niyang sampalin ang sarili. Bakit niya ba iyon nasabi? Nag-init ang kanyang mga pisngi. Pero buti na lang wala talagang mali siya sa katawan ng kanyang Sir Joaquin. Ngumiti lang ito. Salamat Maxine. Pero hindi ka si Veronica. Hindi ka ang asawa ko. At higit sa lahat, hindi ka nasa kanyang sitwasyon. Ginawa niya yun dahil wala siyang ibang pagpipilian. Tugon ni Joaquin. Sa totoo lang, masakit ang mga salitang iyon ni Joaquin. Pakiramdam nga ni Maxine ay may iilang karayom na tumutusok-tusok sa kanyang puso. Pero alam niyang walang intensyon si Joaquin na saktan siya o ipahiya. Tumango siya. Kung ganoon sir, ano ang balak ninyo? Muling tumingin si Joaquin sa malayo. Ilang oras na ang nakalipas, gumawa ako ng isang bagay na napakasama. Pinilit ko ang sarili ko sa kanya. Pag-amin niya. Pinagsisihan ko agad iyon. Mali ang ginawa ko. But I was just frustrated. Napailing siya. Nang makita ko siyang umiiyak at natatakot sa akin, para akong nasampal ng ubod ng lakas. I was supposed to be the one protecting her. But I failed. Bumagsak na ang mga luha niya. Wala na siyang magawa. Tumayo si Maxine upang aluhin si Joaquin. Sinunod niya ang utos ng kanyang puso na yakapin ito. Hinaplos niya ang likod ni Joaquin. Hindi sir, you did not fail. Wala kayong kasalanan. Pakiusap, tigilan niyo na yan. Napakabait niyo. Isang perpektong asawa kayo. Napakaswerte ni Ma'am Veronica sa inyo. Alam niyo ba, pangarap ko rin ang makapag-asawa ng katulad ninyo. Pero imposible yun. Ang tulad nyo ay bihira nang makita sir. Huwag na po kayong umiyak please. Nasasaktan po ako para sa inyo. Pinagsaklob ni Joaquin ang mga palad sa kanyang mukha. Napahagulhol ito. Sa mga oras na yon, alam ni Maxine na wala siyang magagawa kundi bawasan ang sakit na nararamdaman ni Joaquin. Kung pwede lang, hatian niya ito. Kung pwede lang ang kinin niya na lamang ang lahat ng sakit. Dito na lang ho ako Sir Joaquin. Nahihiyang wika ni Maxine. Inihatid siya ng kanyang boss sa pag-uwi. Hindi naman ako papayag. Tugon ni Joaquin. Kinuha nga kita sa office nang walang pasabi. Pinagsabihan pa kita ng mga problema ko. Maliit na bagay lang itong paghatid ko sa'yo. Ngumiti si Maxine. Salamat sir. Aniya. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ko dahil may napagsabihan ako. Salamat sa pakikinig. Walang anuman sir. Sabi ko naman sa inyo, kahit maghapon pa kayong magkwento, makikinig lang ako. Tugon ni Maxine. Salamat sa pagtitiwala sa akin sir. Siyempre, tiwala ako sa iyo Maxine. Maraming salamat ulit sa pakikinig sa akin. Lubos kong pinapahalagahan yun. Nakangiti pa ring wika ni Joaquin. Ngumiti sila sa isa't isa at sa sandaling iyon, nawala si Maxine sa kanyang mga mata muli. Ako na magtutuloy Maxine. Babalik pa ako sa opisina. Sir, hayaan niyo na kaya akong pumasok. Nahihiya ho ako sa mga katrabaho ko. No. Tugon ni Joaquin. Enjoy the rest of the day. You deserve a break. Bukas ka na pumasok.
May kinuha si Joaquin sa bulsa ng suot nito. Wallet yun. Naglabas siya ng pera at iniaabot iyon kay Maxine. Here, treat your mom. Anito. Umiling si Maxine. Hindi ko ho iyan tatanggapin, Sir Joaquin. Please, ibalik na ninyo yan sa wallet nyo. Nagbuntong hininga siya. Sir, hindi ba'y tinuturing na ninyo akong kaibigan? O baka naman feeling ko lang ho iyon all these years. No, Maxine, you're right. I see you as a friend. Ikaw nga lang ang napagsabihan ka ng problema ko eh. That's how comfortable I am with you. Tugon ni Joaquin. Iyon naman pala, sir eh. Bakit naman ninyo ako sinusuhulan? Natawa si Joaquin. Anong suhol? Aniya. Hindi suhol ito. Ang gusto ko lang naman ay i-treat mo ang nanay mo ngayong araw. May masama ba ron? Sinusuhulan ninyo ako, sir eh. Wala naman ho akong hinihinging kapalit sa pakikinig ko sa inyo. Gusto ko lang maramdaman ninyo na karamay niyo ako. Na kapag nasasaktan kayo, nasasaktan din ako. Ang gusto ko sana palagi kayong nakangiti at masaya. Napangiti si Joaquin. Maxine, alam mo bang naa-amaze ako sa'yo? Ho? Anang dalaga. Kaagad na nakaramdam siya ng pag-iinit sa kanyang mga pisngi. Bakit naman ho? Ano naman ang ka-amaze-amaze sa akin? How could you be so vocal with your feelings for me? Saad ni Joaquin. Feelings, sir? Nauutal na wika ng dalaga. Oh my! Ganoon na nga yata siya ka-obvious para mahalata ni Joaquin na may feeling siya para dito. No. I mean, kung paano ka magpakita sa akin ng concern at pag-aalala. Nakangiting paglilinaw ni Joaquin. Nakahinga ng maluwag si Maxine. Oo nga pala. Nakakalimutan na naman niyang wala nga palang mali siya si Joaquin sa katawan para sa ibang babae. Nanlaki ang mga mata niya nang bigla na lang siyang yakapin ni Joaquin. Thank you, Maxine. Thank you for everything. Dahan-dahang inilapat ni Maxine ang kanyang kamay sa likod ni Joaquin. Hinaplos niya iyon ng marahan. Palagi akong nandito para sa inyo, sir. Sana maayos ang lahat agad. She smiled and closed her eyes. Ninanamnam niya ang sandaling iyon. Sir Joaquin naman, lalo naman akong nahuhulog sa inyo nito. Bakit ba kasi ganito tayo? I don't wanna take advantage of the situation, pero patawarin sana ako ng Diyos kung sumasaya ako dahil nakakasama kita at nakakausap. Wika ng kanyang isip. Ahem. Pasadyang umubo ang ina ni Maxine na si Aling Gloria mula sa likod niya. Mabilis namang nagkala sa pagkakayakap ang dalawa. Tumikhim si Joaquin. Magandang tanghali ho, Aling Gloria. Inihatid ko lang ho si Maxine. Day off niya ho ngayong araw. Day off? Nakakunot ang noong wika ng ginang. Oho, tugon ni Joaquin. Kinuha nito ang kamay ni Maxine at inilagay roon ng perang ibinibigay niya kanina. Ayaw iyong tanggapin ni Maxine, ngunit isinara ni Joaquin ng mahigpit ang kanyang kamay. Mamasyal ho kayo ngayong araw, ititreat kayo ni Maxine. Mamamasyal? Talaga anak? Baling ni Aling Gloria sa anak. Oho ma. Wika ni Maxine at saka pilit na ngumiti. Naalala ninyo? Di ba may bagong bukas na restaurant kayong gustong mapuntahan? Kaso mamahali ng mga pagkain kaya hindi na tayo tumuloy. Pupuntahan ho natin. Doon na tayo mananghalian. Napangiti si Joaquin. Sa kabila ng pagtanggi ni Maxine sa bigay niya, alam niyang ikatutuwa ito ng dalaga. Sige ho, Aling Gloria, Maxine. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Huwag mong isipin ang trabaho ngayong araw, Maxine. Enjoy the day with your mother. Bukas ka na pumasok. Saad ni Joaquin at saka ito tuluyan ng umalis. Sinundan ni Aling Gloria si Joaquin ng tingin hanggang sa makasakay na ito ng kotse at makaalis. Pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon sa anak. Ma, ano ba yung tingin ninyo sa akin? Parang gustong magsitayuan ng mga balahibo ko. Ani Maxine. Bakit kayo hinatid ng boss mo? Saan kayo nagpunta? Bakit day off mo ngayon?
Bakit kanya inabutan ng pera? Anong ginawa ninyo? Sunod-sunod na tanong ng ginang. Ma, anong klaseng tanong yan? Paungot na wika ni Maxine. Wala kaming ginawa, ma. Isinama lang ako ni Sir Joaquin sa isang lugar na espesyal para sa kanya. At bakit ka naman niya sinama? Aber, espesyal na lugar pa kamo. Nagpamaywang si Aling Gloria. Makinig ka muna kasi, ma. Tugon ni Maxine. Ikinalma naman ni Aling Gloria ang sarili. Naglabas lang sa akin ang problema sa Sir Joaquin. May problema sila ni Ma'am Veronica. Iyon lang, ma. Wala kaming ibang ginawa. At yung perang ibinibigay niya, ang gusto niya lang i-treat kita ngayong araw. Nagpapasalamat lang siya. Tinatanggihan ko nga, ayaw naman. Wala akong pakialam dun sa ibinigay niya sa iyo. Ani Aling Gloria. Ang akin lang, bakit sa iyo siya nagsasabi ng problema nilang mag-asawa? Hindi nakakatuwang pakinggan, Maxine. May asawa yung tao. Hindi ka dapat nakikialam sa kanila. Mapapahama ka riyan sa ginagawa mo. Ma, itinuturing ho akong kaibigan ni Sir. At saka, ma, boss ko siya. Ang hirap naman ho yatang tanggihan siya kahit kausap lang ang gusto niya. Wala naman siyang masamang ginawa. Wala naman kaming masamang ginawa. Hindi naman ako nakikialam. Nakinig lang naman ako sa kanya. Sus, Maxine, lokohin mo na ang lahat, wag lang ako na ina mo. Naiiling na wika ni Aling Gloria. Napasimangot si Maxine. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Alam nating dalawa na may pagtingin ka sa Joaquin yon. Alam mong ang ginagawa mo ay para kang lumalapit sa apoy. Wika pa ng kanyang ina. Ma, alam ko ang ginagawa ko. Tugon ni Maxine. Umaasa ka ba na papansinin ka ng Joaquin yon? Siyempre, ma, hindi. Mariini ang wika. Mahal na mahal niya si Ma'am Veronica. At saka, ano ba naman ako kumpara kay Ma'am Veronica? Ni sa talampakan, hindi ko siya mapapantayan. At saka, hindi naman porke may problema sila ay hinihiling ko nang maghiwalay sila. Naniniwala pa rin ako magkakaayos sila, ma. Ayusin mo lang, Maxine, ha? Hindi kita pinalaki para lang maging kabit. Ma! Protesta ni Maxine. Ano ba yung sinasabi ninyo? Anong kabit? At saka, ma, hinaan niyo ang boses ninyo. Baka may makarinig sa inyo. Nakakahiya. Nahihiya ka pala eh. E di itigil mo na ang pagsama mo roon kay Joaquin dahil may asawa na siya. Nakakahiya kung makita ka ng mga nakakakilala sa iyo na sumasama ka sa isang lalaking kasal na. Ang relasyon ninyo ay dapat tumigil sa pagiging boss at empleyado lang. Naiintindihan mo ba, Maxine? Ani ni Aling Gloria. Napayuko na lang si Maxine. Ikaw lang ang iniisip ko. Ikaw at ang reputasyon mo bilang babae. Ayaw kong dumating ang araw na mapahamak ka dahil nadarang ka sa apoy. Habang maaga pa, iwasan mo na si Joaquin. Makinig ka sa akin. Ako ang nanay mo. Alam ko kung ano ang tama at mali para sa'yo. Hindi umimik si Maxine. Iniwan siya ng ina. Pumasok siya sa kanyang kwarto at ibinagsak ang katawan sa kanyang higaan. Naiintindihan niya naman ang kanyang ina. Pero paano niya ba iiwasan si Joaquin? Nakontento na nga lang siyang tingnan ito, hangaan at mahalin mula sa malayo. Tanggap niya naman na hindi siya mamahalin ni Joaquin. Masaya na siyang makita ito at makasama araw-araw kahit na isa lamang siyang hamak na sekretarya nito. Masaya na siya na itinuturing siya nitong kaibigan. I'm sorry, ma. Hindi kita kayang sundin. Hindi ko iiwasan si Joaquin. Nangako akong palaging nasa tabi niya kapag kailangan niya ako. Mahal ko siya at hindi ko siya pababayaan. Bahala na. Tanga na kung tanga. Sa ganitong paraan lang ako magiging masaya. Sa ganitong paraan ko lang maipaparamdam sa kanya ang pagmamahal ko. Hindi na mahalaga kung hindi niya ako masuklian. Makita ko lang siyang masaya, masaya na rin ako. Mahinang wika ni Maxine. Ngumiti siya at niyakap ang sarili.